Welcome to Rare Breed. This is the segment of Rico Pinoy, loud and proud, highlighting the achievement of Filipinos anywhere in the world. I'm sure you will agree with me na tayong mga Pinoy kahit saan mang panig ng mundo ay nagpapakitang gilas. You name it, in any field. Fashion industry, entertainment, sports. We always have Filipinos who will shine and bring honor to our country. And today, we are live inside Radisson Blu dito sa Dubai. At ang kasama ko ngayon, it's Kabayan Rico's rare opportunity to rub elbows with a popular figure in the fashion and beauty industry. Kasama ko ngayon, ako grabe, madugo ito. 38 years experience in pageantry. In fact, he is being labeled as the mother of all pageants. Kasama ko ngayon, the one and only Obet Recalde. Bet, welcome to Rare Breed. Thank you so much for this opportunity. And of course, before we start, I'd like to thank Radisson Blu in Dubai for giving us all the wonderful accommodation. Oh, At itong venue namin for interview. Akala ko nga sa kwarto lang. Hindi sila pumayag. So, binigyan nila kami. oo. VIP talaga ang Yeah. dating natin. To my Oo. Queen Ibon and to the general manager, thank you very much. I also would like to thank First Concept Advertising. Kasi kung hindi sa kanila, nako, phone camera lang ang gagamitin ko. Yeah. And because of, very supportive. Thank you so much. Lolly and Nesty of Yeah. First Concept Advertising. Thank Oh. you, Lolly and Nasty, for giving us this wonderful opportunity. 30 years in pageantry. 30 Hindi yun easy. 38 years, ha? Hindi easy yun, no? Would you like to share with us kung paano ka talaga nag-umpisa, Bet, in pageantry? To cut the story short, dahil napakahaba, Mm. actually, isa din akong OFW before. Okay. Kami yung pioneer na OFW during the 80s. I worked in Saudi Arabia for 5 years. 5 years. Anong work mo doon? I'm the youngest in our group before in Saudi na first experience kong sumakay ng international flight. Saudi Arabia agad. Saudi Arabia ka na? So, that time I was, I think, 20 years old. 20, okay. I'm the youngest. But, yun din yung una kong time na napahiwalay sa pamilya ko. At bunso ako sa amin. Mm. Pero siguro talagang malakas ang loob ko dahil may pangarap ako sa buhay. Nagtrabaho ako sa United States Sports Academy in Taif, Saudi Arabia, Mm. which is that time, isa sa pinakamagandang kumpanya Mm. ng isang OFW sa Saudi Arabia dahil American company kami. Mm. So lahat ng privilege ng Amerikano, pareho Na kami. nakuha mo. Nakuha namin. You are fortunate So, kasi hindi lahat nakakuha ng ganyan. Yeah, that time I was the head of the housekeeping department. Okay. But later on, dahil nga maabilidad ako sa buhay, Mm. pinag-aralan ko yung Arabic Mm. hanggang sa naging front liner ako ng United States Sports Academy in Taif. Mm. Sa base to sa air base ng Mm. mga Arabo. Mm. Ginawa nila akong frontliner. Ako yung nasa reception. Mm. Hanggang sa ako yung naging leader nung Filipino group Mm. namin doon dahil nga magaling ako mag-translate. Working Hanggang in... sa bumalik ako sa Pilipinas after 5 years, sabi ko, gusto ko naman explore yung passion ko Mm. na magtrabaho sa industriya ng pageantry, Mm. fashion. Maraming offers sa abroad, magaganda for Mm. sweldo, position. Sabi ko, gusto ko yung masaya ako dahil gusto ko. Mm. Kasi nung bata ka pa gusto mo kumita. Oo. Pero nung may something ka na, gusto ko naman yung gusto ko. Mm. Kaya ako napasok sa industriya. Nag-start ako 1986. Since you mentioned your life as an OFW, I had to ask you this so that you can also share your experience to OFWs who are watching us. No? Ikaw ba ay nakakaranas ng homesickness when you arrived there in Saudi Arabia? At paano mo nalabanan ito? Ito nga maganda.
Ako yung taong walang homesick. Personality kasi mo, di ba eh? Wala akong homesick. Lahat ng kasama ko may homesick. Ako yung nag-ano sa kanila. Nag-comfort sa kanila. Ako nagko-comfort sa kanila. Ako nagsasabi sa kanila ng isang bagay na para makalimutan nila for a while ang pamilya nila because dapat may goal sila sa buhay. Kaya nagtataka sila, ang bata-bata ako pero wala akong homesick. Kaya nga yung 5 years ko, isang beses lang ako nagbakasyon sa Pilipinas. Lahat ng bakasyon ko outside the country. Now let's focus on pageantry. Ano yung unang pageant na nasalihan mo? At ano ang role mo on that pageant? Dati kasi nanonood lang ako. Sumasama lang ako sa mga friends ko. Ano ba yan? Ano ba yan? Although gusto ko siya, so nanonood ako. Pinag-aralan ko siyang mag-isa habang nagmamasid. Ganito pala siya. Ganito pala siya. Hanggang sabi ko, itry ko nga. So nagtry ako. So 1987, nag-start na akong pumasok sa industriya ng pageant sa Pilipinas, international. So, yung mga few years ko, palaging talo. Di ba? Kung sa iba yon parang, di naman ako nananalo, ayoko na. Pero dahil palaban ako, matapang ako, may pangarap ako sa buhay, sabi ko, keep on trying and trying and trying. Hanggang sa nakapagpanalo na ako ng mga maliliit na pageant. Okay. Hanggang sa pumaimbulog ako sa malalaki. So, to name a few na mga sikat naman sa industriya ng pageantry, ako kasi yung nag-discover at nag-manage like sino ba yung mga famous beauty titleist na ikaw ang nag-handle? Si Alma Concepcion, na-discover ko siya. 14 years old pa lang siya. Okay. 15 years old, isinali ko siya sa Miss Hawaiian Tropic Philippines. Siguro mga almost 50 candidates sila noon. 15 years old si Alma. Ang age requirement, ang Hawaiian Tropic, 18. No, so paano? Pero dahil sa gusto nila si Alma, binaba nila ng 15 years old. Kaya si Alma Concepcion won Miss Hawaiian Tropic Philippines at the age of 15. 15. Nakakuha kami ng 9 special award and the title. Tapos lumaban siya sa Miami, Florida. Out of 60 countries, pumasok din siya sa top 20. Hanggang sa pumasok na naman ako sa isang national pageant which is Miss Honda Trendy ng Honda Philippines Motorcycle. Nakuha ko din yung main title which is si Sheila Santarin. Then hanggang sa sumunod na si Alu Gonzales, sinali ko sa Binibining Pilipinas, nanalo siya ng Binibining Pilipinas Universe. Si Alma Concepcion, sinali ko uli sa Binibining Pilipinas and she won Binibining Pilipinas International. Si Ana Gonzales won Binibining Pilipinas Elite Model Look. Si Sheila Santarin won Binibining Pilipinas International. Si Daisy Reyes won Binibining Pilipinas World. Si Maggie Lang, second runner-up, Binibining Pilipinas. Si Ariane Del Moral won first runner-up, Binibining Pilipinas. Si Josephine Canonisado won Miss Asia Pacific Philippines. Si Richie Ocampo won Miss Asia Pacific Philippines. Si Michelle De Los Santos. At ang aking first international pageant na nanalo, si Cheryl Santarin, the first Filipina won Queen of International Tourism in Malaysia. You are being labeled as the mother of all pageants. Ano ba ang dahilan kung bakit nabigyan ka ng ganitong pangalan? Kasi after exploration ko as handler and manager, sabi ko, alam mo kasi ako parang hindi ako matatapos sa dito lang. After this, sabi ko, I want more. Pumasok ako sa international. Ako ang kauna-unahang Pilipino na tiyaga na magpadala ng mga Mrs. candidate sa international pageant. Kasi before, walang pumapansin sa mga pageant for married women sa Pilipinas. Wala. Walang market. Kasi karamihan mutya, binibini. Because that time ang gusto nila, binibini, mutya, puro miss, mister. Sabi ko, pasukin ko ang mundo ng Mrs. Ang unang-una ko, Mrs. World. Okay.
hanggang sa nakuha ko ang Mrs. Universe, Mrs. Globe, Mrs. Earth, Mrs. International, Mrs. Galaxy, Mrs. Planet, name it, all the Mrs. including the Chinese, Mrs. Chinese World, Mrs. Friendship International. So Pero- these are the pageants that you created, Ako yung national director the national director. sa Philippines. I noticed while browsing on your page, Bet, no, parang walang local pageant na ginawa mo, no? All international. Puro international. Bakit international? Ako yung naging national director ng napakaraming pageant. Before, nung wala pa akong sariling international, I used to be a national director of 35 international. 35. Ang dami niyan. Would you like to name these pageants? Ako yung, as I have said, ako yung naging national director ng lahat ng pageant for merit women. Plus, ako din nagpasok ng mga Mr., Miss, Miss Teen, Little Teen, Princess, everything. Sa akin din, ako din yung kauna-unahang national director ng Miss Supra, Miss Grand, Miss Friendship International, Miss All Nation, Miss Bikini International. Halos lahat yan, Miss Galaxy, Miss everything. Alam mo, Kaya lang, let me cut you first. Kaya makalimutan kong itanong sa'yo, Bete. International Director of Pageants, no? When you are an international director, what is your role? my role is to send candidate Okay. from Philippines to different international pageant. Before, I used to send like 30 to 35 Philippine delegate for 1 year. From January to December. Paano yun, Bet? When you are planning to send a candidate to an international beauty pageant, are you going to hold a local elimination or handpick? Hindi po. Hindi po ako gumagawa ng local pageant. Bukod sa pagiging mother of all pageant, ako po yung queen of handpick. Okay. Lahat po ng delegates na nilabang ko sa international, lahat handpick. Because sa sarili ko, pag nakita ko yung isang candidate, alam ko pwede siya. So, what is your gauge of selecting a candidate? Paano? Beauty lang ba? Height or No. talent? Yung total niya as a person to represent our flag. Okay. Actually, nung time ko as handler or national director, may pagkasuplada ako. Marami nag-a-apply sa akin, pero tinitingnan ko from head to toe. Pag hindi pwede, isa lang ang sinasagot ko. Kumuha po kayo ng ibang handler. Okay. Dahil ayoko namang, hindi naman ako yung tipong para mabastos ka or something. Ang akin kasi, pag sa tingin ko, hindi kita kayang ipanalo, hindi ko sasayangin yung oras ko at hindi ko rin sasayangin yung oras mo. So, ang i-advise ko lang, kuha ka ng ibang handler. Kasi sa akin, pag nakita kita, alam ko pwede kang manalo. Kaya nung time ko na nagsasali ako sa Binibini Mutya, ako yung handler na, kasi ngayon, nowadays, which I respect naman yung ganong idea. Ngayon kasi like, isang handler, pag nagpadala sa isang national pageant, 10, 15, 20 candidate. Because, naniniguro sila, na kung may dala silang 20, 5 yung title, may makukuha sila. Nung time ko, pag nagdala ko isa, lalabas ako ng auditorium, may corona ako. Pero isa lang. Isa lang dala ko. Hindi ako magpapaasa nung marami na alam ko namang pwedeng sumablay or whatever. Before we'll continue our discussion, Bet, again, we would like to extend our thanks to the General Manager of Radisson Blu for providing us this VIP place, no? Ibang klase talaga, VIP treatment. And of course, First Concept Advertising. So, yung mga kailangan ng mga marketing collaterals dyan, you need to visit the Facebook page of First Concept Advertising dito sa Dubai. Madam Luli and Nesty. Yes, thank you always so much. supportive with Rico Pinoy Loud and Proud. Beth, what's the most challenging part of being a director of a pageant? The most challenging part is pagka tagpo ka ng isang candidate na may attitude. Number 1 kalaban yan. Oh. Kaya nga, nowadays,
sa day one of my activity of international pageant, first day orientation, ang palagi ko sinasabi, iwanan si ate sa bahay. Because siyang si ate na attitude, nakakasira yan ng diskarte pag sumali ka sa pageant. Saka palagi ko rin binibigay na tips sa lahat ng candidate. Kung masaya ka sa victory mo pag nanalo ka, dapat masaya ka rin sa victory ng iba pag natalo ka. Hindi yung biniblame mo yung mga judges, di ba? Ngayon, kung may bitterness ka sa katawan, huwag ka nang sumali ng pageant. Dahil hindi yan ang kailangan sa industry. Maiwasan ba yun? Kasi after the pageants, like here in Dubai, after, there are dissatisfied candidates like, they're bad-mouthing the judges right after the pageant. So, hindi talaga maiwasan yan, no? So, what advice can you give to aspirants of a beauty pageant na hindi nananalo? Yun nga, ang ina-advise ko, kung sa sarili mo, may bitterness ka, huwag ka nang sumali sa pageant. Sumali ka sa pageant at gusto mong manalo, do your best. Pero kung natalo ka, tapos, well, most naman hindi lahat, pero may mga candidate or handler kasi na pag natalo, ang word, dinaya. Minsan kasi yung handler ang nagpapainit Dinaya, nagkabayaran. I mean, kung may ganyan kayong attitude, wag na lang po kayong sumali sa pageant, wag na lang kayong magsali sa pageant. Kasi ako nung time ko, yan ang itinuturo ko sa lahat ng candidate ko. Do your best para manalo tayo. Pag natalo ka, dapat masaya ka. Pag nanalo ka, bonus yon. Kahit sa akin dati akong handler. Pag nanalo kami, thank you Lord, bonus to. Natalo kami, thank you Lord, kasi nagkaroon siya ng maganda experience, natuto siya sa pageant. Di ba? 38 years experience in pageantry. It's not easy. So, sa years na yon, Bet, in your own understanding, no? Ano yung mga, kasi naobserbahan naman na yung mga beauty queens, right? Ano yung character traits, no? Na meron yung iba na nag-succeed sila when it comes to pageantry? Yung attitude talaga. Attitude talaga. Okay. Attitude talaga and discipline. Discipline din. Dapat may disiplina ka Kasi sa pageantry kasi, like sa amin, ang rules kasi sa amin, bukod doon sa criteria for judging, number one talaga yung attitude. Like, kunwari, may activity. Pag sinabing 7 o'clock, dapat 5 minutes before 7. Ando na talaga. Hindi yung 1 hour. Hindi yung tatawagin ka pa, alis na yung bus, nasa kwarto ka. So, yung ganon, iniiwanan namin. Kasi, hindi ka sumunod So, that's attitude. Saka sa amin kasi, kahit gano'n ka kagaling, kaganda, katalino, pag may attitude ka, wala kang chance manalo. Yan, kaya nga importante. Dahil, pag nanalo ka, 1 taong kitang makakasama. 1 taon ako may stress sa iyo? Diba? Parang unfair naman yun. Binigyan na kita ng corona, may stress pa ako. Diba? Sabi nga nila your attitude in life will determine your altitude. And especially sa pageant for married women, sa mga nanay, yun ang palagi ko sinasabi. Pag may attitude ka, sigurado anak mo may attitude. Dahil kung ano yung puno, yun ang bunga. Lagay na mamunga ang puno ng santol ng mangga. Malabo po yun. Meron kang sariling mga pageants that you created, Beth, no? How do you normally select a director of a pageant in a certain country? No? Ano yung hinahanap mo sa isang pageant organizer or pageant director bago mo sila ibigay yung karapatan to hold the pageant? Meron kasi kaming parang group sa Facebook na puro national director lang. Okay. Like, for one country, minsan may 5 doon. So, lahat yun, pagsasubmitin mo ng profile. Okay. Hihingan mo sila ng website, social media account. So, from there, pipiliin mo. Kasi, hindi naman po sa, may mga country kasi na may mga national director na tulisan.
Hindi po nawawala yan. Tulisan, ha? Tulisan. Ah. Hindi nawawala ang ahas. Can you expound the word tulisan? Kasi it's too broad. For me, it's too broad. No? Tulisan is, I would say, yung niloloko yung mga candidate Okay. nila from their country. Okay. So, hindi ko nababanggitin yung country, pero like, syempre pag pumupunta na sa amin yung mga delegate, Oo. nakaka-heart to heart na namin yan. Oh, yun. One-on-one. Sinasabi nila yung sama ng loob Well, dalamhati nila. national director nila na hindi ko na sasabihin yung country, pero Oo. para hindi naman Oo. offending kung At least if they are actually watching this interview, they will learn a lesson and then they will rectify if they're actually doing it. kasi sometimes like franchise or registration, kunwari, sample, 500, sisingilin nila yung candidate $10,000. Oh, grabe naman. Meron bang ganyan? Meron. Oh. So, yun talaga yung tulisan. Mm. So, tinatanggal namin yun. Mm. Kasi di ba 500, 10,000. Mm. So, parang kawawa naman yung candidate. Mm. So, imbis na mag-enjoy sila, at the end of the day, Mm. stressful sila. Mm. Tapos, nag-expect sila ng something because siningil sila. Mm. So, dapat, okay naman kumita eh. Mm. Pero yung tamang kita lang, Mm. hindi yung halos patayin mo yung candidate. Sa haba ng experience mo into pageantry, Vet, no? Anong common mistakes na nakikita mo sa mga aspirants, no? Mga kandidato mga candidates ng beauty pageant. Anong common mistakes? Bakit hindi sila nanalo? Attitude talaga. Attitude pa rin. That's the common denominator. Attitude and discipline. Mm. Sabi ko nga, like pag pumasok ka sa isang industriya o sa company or any events or ano, obey first before you complain. Okay. Hindi yung nag-uumpisa pa lang, complain na agad. Sigurado ako na maraming mga candidates na nanonood sa atin considering the huge network that you have and also dito sa United Arab Emirates because there are a lot of aspirants as far as beauty pageants are concerned, no? Anong advice ang maibigay mo sa isang, aside from, we already discussed about attitude, no? Anong klaseng paghahanda dapat meron sila? Anong klaseng preparation that they need to do in order to excel into pageantry? Anong advice ang maibigay mo? Siguro yung unang-una pag sasali kayo sa pageant is maging handa kayo sa lahat ng pwede niyong datnan. Pag pumunta ka sa pageant, it's a competition. Una sa lahat, dapat may acceptance ka na mananalo ka or matatalo ka. Kumbaga, perform at your best. Impress the judges. Okay. At wag iwasan yung inggit saka yung paninira. Kasi yan ang nakakagulo eh. Yung may konti kang nakita, ay paborito yon. So masisira na diskarte mo nun eh. Wala ka nang gagawin kundi bantayan lahat ng galaw. Na imbis na pumokus ka sa pageant, puro na lang titingnan mo kung anong magaganap. Pati yung mga posting na may nakita ka sa picture na like, kunyari, media, press con. Hindi naman namin pwede sabihin ng media na ito lang kunan mo. Siyempre, pag media ka, of course, wala. Open, no? Diskarte mo na. Shoot in all angles. Diskarte na ng isang media kung ano yung gusto niya i-post. Pero na may misinterpret yung ibang candidate na puro si ganito lang nasa picture. Ako for sure panalo na yan. Ayun. Hindi namin kontrolado ang media kung ano yung gusto nilang ilabas. May choice din sila. Sariling choice. At hindi rin naman namin kontrolado ang judges kung sino yung gusto niya. Kinuha namin silang judge. They have liberty to choose according sa criteria. Pero we cannot tell the judges, ito ang gusto ko manalo. Kasi lahat sila nag-e-effort. So, parang ano yan eh. Sa isang judges, ang palagi ko sinasabi sa mga candidate, parang tao yan, tayo. Ang paborito kong pagkain, hindi mo paborito. Same thing with the judge. Kahit paborito ko yung candidate, minsan natatalo. Pero hindi ko pwede i-question ng judge na, bakit? Kaya nga kita kinuha ng judge eh. To choose, sino yung gusto mo according sa criteria. Di ba?
So, how do you select judges in a beauty pageant? Minsan kasi, Bet, no, this is what I noticed. Sponsor, no? Dahil sponsor, pwede na mag-judge. Yun ang nangyayari, di ba? In your case, paano ka pumili ng judges ng isang pageant? Hindi, sa judges naman kasi, pwede kang kumuha ng iba't ibang character ng tao. Oh, okay. Profession, status. Pwede naman eh. Anyone can sit as judge. Kaya lang, ang importante sa mga organizer, sana na nanonood, importante na pag kumuha kayo ng judge, whether elementary graduate, high school graduate, cum laude, dapat yan, i-orient mo before sila umupo sa panel. Kung ano yung selection criteria to win the crown. Ako palagi ko sinasabi sa mga judge na naiimbita ko, yung sarili kong pageant. Choose winner according sa criteria. Not according to your like. Okay. So dapat tingnan mo talaga, you should be broad-minded, no? Hindi ko nilalahat, pero like kunyari, ang pageant mo miss. Ang judge mo lalaki. Most of judges, hindi sa criteria tumitingin yung type niya. which I believe mali. Nangyayari yan, no? Which I believe maling-mali. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay sapol. Kaya huwag nang magalit. Diba kunyari, judge ako, type ko to, wala na akong pakialam sa iba eh. Kawawa naman. Hindi na sinusunod yung ano. Parang, yung criteria, hindi na nasusunod. Type ko to. So yun ang sinasabi ko sa mga judges na iniimbita ko. Mamili kayo ng mananalo according sa criteria, not according sa gusto mo lang. Kasi pag may gusto ka, talo na lahat. Yung iba. So sana, mga judges in the future, kung sakalit maimbita kayo, sana follow this criteria. When you choose a winner based on the criteria, not based on your own liking. Yeah. Teka muna, Bet, para marami silang matutunan sa'yo. Would you like to invite them to follow your social media? Kung social media po, marami kayong papalo. Yung Facebook mo, yung Instagram, would you like to invite them to follow? Marami kayong ipapalo. Bukod sa sarili kong Facebook na Obet Recalde, yun po yung may Mother of All Pageant. Meron po kaming page na Megastar Philippines, Pageantry Magazine, Miss Teen Tourism, Mr. World Double King, Mrs. Tourism, Miss Cinderella of the World, Mrs. Tourism Philippines, Miss Teen Tourism Philippines. Dami pala, no? Napakarami na. Kasi more than 30 pageants. Importante is yung aming YouTube na Megastar Production PH, and kung gusto niyo makita yung buong buhay ko sa pageantry, sa website namin, www.megastarphilippines.com. Ako, I'd like to invite you to follow the page First Concept Advertising para in case you need the services of printing of shirts, marketing collaterals, you will be given a good rate, especially if you're an OFW, First Concept Advertising. At follow my page as well. Hindi ako nagsasayaw. But my page, Rico Pinoy Loud and Proud, you can see their contents that would serve the Filipino community anywhere in the world. Follow po, Rico Pinoy Loud and Proud. Now, back to our discussion, Bet. Ano namang ang advice mo sa mga handlers? Sa mga handlers, sana sa mga darating na ibang pageant, sana matuto tayo nung acceptance. Rare! Importante po yung acceptance. Acceptance in a way na pag nanalo kayo, masaya kayo. Pero pag natalo po yung kandidata nyo, dapat masaya kayo sa victory ng iba. Hindi yung pag natalo, nadaya kayo. Pag natalo kayo, nagbayad yung may pera. Wala pong ganon. Kasi kung may ganon kayong attitude, manood na lang kayo, wag na kayo magsali. Kasi hindi porkit nagsali ka, winner ka agad eh. Kasi handler din ako before. I used to send candidate. Minsan nananalo, minsan natatalo. Pag natalo kami, ako mismo nagsabi sa candidate, maging masaya tayo kasi maganda naman yung experience mo. Ganun talaga. Di ba? Hindi pwedeng
nanalo, na sumali ka, winner ka na agad. Wala pong ganon. You mentioned earlier about the pageantry magazine that you released. Would you like to show us the magazine, a copy? Ayan, Gusto ko rin i-promote, bukod doon sa aming pageantry na Facebook, meron po kaming pageantry magazine. Okay. Ang kaisa-isang pageantry magazine sa Pilipinas na dinidistribute po namin worldwide. So kung gaano karami po yung pageant ko, lahat po ng pageant na yon napupuntahan ng magazine na to. So doon sa iba dyan na gusto rin po magpa-ads, punta lang po kayo sa page namin or sa website namin. Mura lang po, pero we'll make sure na yung ads ninyo makakarating in different countries. Pang ilang issue na ito ngayon? For hard copy, pang-apat na. Pang-apat na. Pero what's the content of the magazine for the information of those who are watching us? The content of Pageantry Magazine is any pageant under the sun. Okay. From international to national to local to school to barangay. Kasama na yung mga bars, kasama na yung mga LGBTQ. All the pageant na lumalabas sa earth, pwedeng ilagay dito. So, yung mga organizer dyan, pwede nyo rin kaming i-message, pwede namin i-picture yung mga pageant nyo sa magazine namin. So, punta kayo sa website namin, www.megastarphilippines.com or sa Pageantry Magazine na Facebook. Yan. Wala ka bang pageant na ginagawa para sa mga LGBT, Pet? Kasi ako, back in Saipan, I organized Gay Universe there. Highly entertaining kasi makikita mo naman yung talent ng... Wala akong pageant about LGBTQ, pero I support them. Okay, that's good. That's good. That's a gesture of supporting Yeah, us. I support them because we are one. Pareho tayo ng nararamdaman. Kaya lang, nagkataon lang siguro na hindi linya nung production namin mag-handle ng LGBTQ. Pero hopefully, why not? We're still open. You know, when I did a pageant back there in Saipan 16 years ago, it's highly entertaining. Alam mo na mga talent, di ba? Tingnan mo nga, meron nga iba, babae talaga ang arrive, di ba? Oo. Meron akong gustong i-launch pero nasa computer ko pa. So, baka sakali, tingnan natin. Pero, kakaibang pageant. Katulad na nga lang ng aming we have male pageant which is Mr. World Noble King. I respect other male pageant, pero po yung Mr. World Noble King is the most wholesome pageant for male. What separates the pageant that you are organizing from the rest? Hindi po namin, like sa male pageant namin, hindi po namin binebenta ang katawan ng candidate. But I respect other pageant. Kaya lang siguro hindi lang namin 40 yun. So sa amin kasi it's more on noble work, noble job na ginagawa nila. We're not selling body. Okay. We're selling your advocacy to help the community. So sa iba, I respect that. Kasi kung yun yung style ninyo. Kaya kami din po yung kauna-unahang pageant for married women na walang swimsuit. Because I believe, hindi na kailangan mag-swimsuit. Kasi nanay na yun eh. Conservative pala ang mga kuwan mo. Nanay kasi yan. So dapat, irespeto. Ang miss lang talaga yung kuwan. Irespeto natin. And speaking of pageant for Miss, we are whipping up a beauty pageant here with First Concept Advertising, yung OFW Princess of the Middle East 2024. It's happening. So yung mga dalaga dito sa United Arab Emirates, brace yourselves. It's a different kind of pageant na ibang-iba talaga, no? First Concept Advertising. Ito, Bet, final, last two questions for you. You've been exposed to a lot of beauty pageants, not only the pageants that you are organizing, but I'm sure you did watch a lot of pageants, international or local, no? Anong advice ang maibigay mo sa mga candidates before answering a question in a beauty pageant? Ang trade secret, pagdating na sa question and answer, dapat yung isasagot nyo galing sa puso. Yung totoo. Hindi yung galing sa encyclopedia para lang ma-impress ang mga judges. Kasi sa akin ganun eh. I used to judge
mga different pageant, Mm. bago ako mag-question, palagi kong ina-announce na ang gusto kong sagot yung galing sa puso. Mm. Hindi yung galing sa encyclopedia para lang ma-impress ako. So, Kahit ba Tagalog, you give way to the answer more than the Walang- fluency of the English language? walang, like sa amin, international, walang problema kung sumagot ka ng language mo or dialect mo. Kasi doon sa sablay talaga yung Kung- hindi ba ma-express, no? Kung, When in- kung mag-English ka, kung mag-French ka, kung mag-Japanese ka, kung mag-Bisaya ka, any language, walang bearing sa score. Pare-pareho yan. Dahil lang tinitingnan natin yung essence ng mga sagot. Hindi porket islang ka or good English ka, winner ka na. Hindi po. Yung laman ng sagot mo, ang tinitingnan namin. Kaya, yun yung i-open up ko sa lahat na huwag kayong mahiya kung ano yung gusto nyo at komportable kayo. Pwede. You observe, Bet, ba na nangyari ba na halimbawa ang isang candidate na nanalo ng isang title, international title, lumaki ang ulo? Meron ka bang napupuna dyan? Marami. So anong advice ang maibigay mo sa kanila? Well, dapat kahit nanalo kayo, down to earth pa din. Kasi at the end of the day, 1 year lang yung 1 year ka lang, parang ano yan merong in any situation, meron tayong tinatawag na flavor of the month. Okay. After that month, hindi na ikaw yung pag-uusapan. So, para pag-usapan ka, dapat down to earth ka para maalala ka nung tao. Kasi pag may attitude ka, kakalimutan ka agad 'Di ba? Yung ganon. So, ano lang, kumbaga parang kahit nanalo ka, pareho pa din nung bago ka sumali. 'Di ba? Dapat yun talaga, no? Always remember, attitude is like a flat tire, no? If you will not change it, you will never go anywhere, no? Importante yon. Bet, last question. How do you see yourself 10 years from now? Well, siguro ganito pa din. Sabi nga, may mga nagtanong na sa akin before, hanggang kailan ka sa pageantry? Sabi ko, hanggat buhay ako. Okay. Nasa pageantry ako. Kasi, ito yung passion ko And I work with my passion. And I'm happy. Okay. Because, importante kasi sa buhay ng tao na you're happy when you work. Not because malaki sweldo mo, not because boss ka, malaking kumpanya. Hindi yun ang real happiness. Ang real happiness is when you work with your passion and you're happy. Not because you have big salary, but because you're happy of what you're doing. Okay, that's Importante good. po yun. Kaya, kung sa akin lang, maraming nag-o-offer na company, different countries, malaking position, malaking sweldo, hindi ko tinanggap. Kasi, happy ako sa pageant. Kaya dito ako tumagal. Kaya 38 years. 38 which is years. more than my life. Half of my life. Because right now, I'm 65. Okay, 65. So, 38 years ang aking experience. Lagpas kalahati yung aking experience sa pageant. And I'm happy. Ako, hindi pala yun ang last question ko Ito yung last question ko, Bet. You are 65. You don't look like you're 65 for me. No? Walang maintenance. Wala. Paano mo nagawa yan? Yun ang final question ko. Because I need to, dapat sabihin ko na, hindi la, I rephrase my question. You are 65, no maintenance, how to be you? Yun How- pala dapat? How to be me? I'm proud to be 65 at this age. Wala po akong maintenance. Bakit? Ano yung pagkain mo? Ano yung daily routine mo? Ang trade secret is discipline. Okay? Hindi porket maraming pagkain sa harap, lalo na sa Oh, katulad especially you, no? na palaging nasa event, imbita kung saan-saan. Hindi porket maraming pagkain, palaging eat like a king. Discipline po sa pagkain. Kaya at my age, lahat ng pagkain pwede ko pang kainin. Sabi nga ni Catriona lahat ng bagay pwedeng kainin. Pero pag sumobra, hindi na maganda sa katawan ng tao. Dapat pala. So, discipline.
Like ako, hindi ako naninigarilyo, hindi ako nainom. Ganun ba? Ever since? I don't drink, I don't smoke. I eat very minimal food. Pag nabusog na ako, okay na ako. Hindi porket buffet, want to sawa. Kaya yung katawang ko, kung nakilala mo ko 20, 30 years ago, Yun pa rin, maintain. hanggang ngayon, ito pa rin, tsura ko. Mukha ko, katawang ko, hindi nagbago. Dapat pala. Because of Oo. discipline. Dapat pala, I need to live like, eat like a pauper and live like a king. Yes. Yun pala ang sikreto mo. No? Beth, maraming salamat for joining me. It's a rare opportunity talking to you in person. Dahil sikat na sikat ka in pageantry. Maraming salamat. Ulitin ko, thank you, Radisson Blu, the GM who just came here, making sure that we are actually treated like a VIP. And First Concept Advertising. Kasi kung hindi kay Madam Lole at kay Nesty, kamera lang yung gagamitin ko. No? And we are actually being covered professionally. Maraming salamat and hope the next time that you will drop by Dubai. Uy! Totoo ba yung chismis? Grand Mrs. Universe, mangyayari dito? Yun po, i-announce ko na ngayon. Total, nandito na rin lang ako. Let's pray all together na matuloy dito ang Mrs. Grand Universe 2024. Now, nasa planning stage na siya. And I want, isa lang naman yung request ko na sa mag-organize dito na I want everything smoothly. Is with permit. Okay. Because that's the most important thing. Ayoko itago ang pageant ko. Gusto ko makita ng Dubai na may pageant na magaganap dito. Or I would say na madala dito yung mga international delegate. Sabi ko nga, hindi ko tayo tutuloy pag walang permit. If in case that will happen, Vet, how many candidates are you looking at participating? We're eyeing for 30 countries. Madugo yun. 30 beautiful mom from different parts of the world. And hopefully, maging official residence namin tong Radisson. Sa Dubai and another hotel sa Abu Dhabi, which nagkaroon na kami ng initial talk yesterday. Basta ang akin, I want everything legal. Beth, maraming salamat. Your presence would add spice to my segment. Maraming salamat for watching again. Radisson Blu, thank you. First Concept Advertising. And please follow the pages mentioned by Obet and follow my page, Rico Pinoy, Loud and Proud. Maraming salamat for watching Rare Breed. Do you want to win restaurant vouchers? Follow Rico Pinoy Loud and Proud. Do you want to win salon vouchers? Follow Rico Pinoy Loud and Proud. Do you want to win store gift vouchers? Follow Rico Pinoy Loud and Proud. Do you want to win concert tickets? Follow Rico Pinoy Loud and Proud. Do you want free tickets to sports events? Follow Rico Pinoy Loud and Proud. You can win many things by following our page. Rico Pinoy Loud and Proud is loaded with special segments. Kabayan, Linggo ng Kasayahan, Food Education, OFW News Updates, Karunungan at Kalaman sa Kaunlaran, Operation Transformation, Rare Breed, Vlogstar Story, Negosyong Pinoy, Pulso ng OFWs, Affair of the Heart, straight from the author's mouth, Pinoy Beyond Borders, and live coverage of events. Rico Pinoy, Loud and Proud, reaching out to Filipinos anywhere in the world. Follow us now.